Hello po mga ka-viral and welcome back again to this YouTube channel. Latest update na naman tayo ngayon. Matindi ang mga nangyayari noong nagdaang mga araw. Noong isang araw lamang ay nakita wala ng buhay sa ilalim ng bangin sa Tuba, Benguet ang dating DPWH Undersecretary Catalina Cabral. Nangyari ito pagkatapos umanong ipinatawag ng Ombudsman si Cabral noong December 3. At doon niya nalaman na isa siya sa maaaring makasuhan dahil sa anomalya sa mga flood control ng DPWH. At noong December 15 naman ay muli na naman siyang ipinatawag ng Independent Commission on Infrastructure or ICI upang maimbestigahan ang kanyang nalalaman at noong December 18 ay inanunsyo ni DPWH Secretary Vince Dizon ang umano'y 87 na mga individual na maaaring makakasuhan at lalabasan ng arrest warrant at isa umano si Cabral doon. Sobrang stress at tuliro umano ang mental health ni Yusek Cabral at balak na umanong mag-unwind doon sa Baguio, subalit may masamang nangyari sa kanya. At patuloy pa rin na inimbestigahan ng mga otoridad kung may foul play or aksidente lamang ang nangyari sa kanya. Samantala, sa kaugnay na balita, Senator Bato de la Rosa ay natuntun na ng Interpol at PNP. Lungga na pinagtataguan ay natuntun na. Ayon sa post ng media man at kapatid ni Senator Raffy Tulfo at Ben Tulfo na si Mon Tulfo ay aarestuhin na umano ng mga otoridad si Senator Bato de la Rosa at nahanap na umano ang pinagtataguan nito. Pati si Attorney Falses ay nag-share din ng post na ito ni Montolfo. Kilala si Montolfo na mayroong mga galamay, kung kaya ay marami itong balita na nakakalap. Mahigit isang buwan nang hindi nagpapakita si Bato de la Rosa sa Senado. Hindi na ito uma-attend ng mga Senate hearing at session simula nang inilabas ni Ombudsman Boying Rimulya ang balita na mayroon ng arrest warrant galing sa ICC laban kay Senator Bato de la Rosa noong nakaraang buwan. Pati si Attorney Harry Roque na nasa bansang The Netherlands din nagtatago at ayon sa balita ay lumipat umano sa Austria ay sinabing meron na ngang arrest warrant si Bato at hawak na umano ito ng DILG at DFA ng bansa. Subalit hindi lang umano ito binabalita upang biglain na lamang si Bato de la Rosa. Hinikayat ni Roque si Bato na huwag sumuko sa Interpol at sa mga otoridad. Paliwanag niya ay ipilit umano ni Bato ang karapatan nitong litisin dito sa local court ng bansa at huwag kilalanin ng ICC dahil umano'y walang jurisdiction ang ICC sa Pilipinas simula pa noong 2019. Ayon pa sa mga political analyst ay imposible umanong ma-extradite si Bato de la Rosa at malaki ang posibilidad na isurrender ito sa ICC tulad ng nangyari kay FPRRD dahil malaki umano ang pananagutan nito sa international humanitarian law, ang kasong crime against humanity, dahil isa ito sa mga enabler ng war on drugs at AJK noong Duterte administration. Mga kabunyog, mga kababayan, saan man pumpanig kayo ng mundo, nasa Pilipinas man po kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon, umaga man po, tanghali, hapon, gabi, pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay, mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. Ito mga kabunyog, mga kababayan, ano ba itong balita na to? Totoo ba ito? Aaristuhin daw ngayong araw si Bato? Yan po ay galing sa post ni Montulfo. Itong kolumnistang si Montulfo, kapatid ito nila ng dalawang senador, si Erwin Tulfo at saka si Raffy Tulfo. Talagang mga matatagal na ito sa media, itong mga ito, mga pamilya ng Tulfo. Kahit yung isa pa nilang si kapatid na si Ben Bitag Tulfo, nasa media rin yun eh. O ngayon, itong si Montulfo, madalas itong nagpo-post ng kung ano-anong mga balita. Ang lagi niyang sinasabi, galing sa kanyang maasahang source, reliable source, di umano. Kaya lang, itong post niya ngayon, hindi ko alam, totoo ba ito? Totoo ba ito? Ito kasi yung post niya, mga kabunyog, ipakita ko sa inyo. Yan. Yan yung post ni Montulfo. Ayan Ayan. Aarestuhin na si Senador Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw. Tukoy na ng mga autoridad kung saang lungga siya nagtatago.
may warrant galing sa International Criminal Court ICC ang pinanghahawakan ng mga autoridad. Columnist Ramon Tulfo, December 20, 2025. So ngayon lang yan. Ngayon lang yan. Mga kabunyog. Actually, shinare din ito ni Attorney Jess Falses. Nakita ko may post din si Jess Falses, ganun din ang post niya. Ano ba 'to? Ewan ko, totoo ba ito? Ewan ko, ano bang ano nito? Wala namang balitang ganito sa ibang ano. Dalawa lang nakita kong nag-post nito. Si Muntulfo at saka si Jess Falses. Si Attorney Jess Falses. Ngayon, naiintriga ako dito sa post na ito ni Muntulfo. Totoo ba ito? Kung hindi naman totoo yan, bakit siya nagpo-post ng ganyan? Ano bang ano? Ano bang naiisip dito ni Muntulfo? Kung gawa-gawa niya lang yan, hindi naman totoo yan, bakit siya nagpo-post niyan? Sabi ni Red Riding Hood, sana totoo po, attorney, sana nga. Kaya lang, parang wala man lang alingas-ngas eh. Bigla na lang magpo-post si Muntulfo. Mayroon na daw, arrest warrant si Bato, aaresto na at ngayong araw mismo, Ayan aarestuhin natin ngayon. Totoo ba ang balitang ito? Yun. Ganun ang topic natin. Pero si Muntulfo, walang totoo ba? Totoo kaya itong sabi ng aking bubuwit o ng aking source? Wala eh. Talagang sabi niya, aarestuhin daw ngayong gobyerno. Anyway, sa isang banda, hindi kaya style yan ni Muntulfo para si Bato. Kumbaga, laging lumalabas yung balitang aarestuhin na si Bato. Para si Bato parang the boy who cried wolf. Kumbaga ngayon, alam naman ni Muntulfo hindi totoo. Tatakutin niya lang si Bato. Pero pag totoo na, lalabas na naman ang balita niya, aarestuhin si Bato, magkakampante na si Bato kasi wala, naman yan, katulad na naman yan nung dati. Pero yun pala, totoo na. Pwede, Kasi yung problema kay Duterte noon, talagang sinorpresa si Duterte. Sinorpresa. Hindi alam ni Duterte na pagbaba niya galing ng Hong Kong, pagbaba niya sa airport, may naghihintay na sa kanya. Yan yung estilo kay Duterte. Naging effective ba yon? Yes. Yes. Ano ito mga kabunyog? Yung kay Duterteng style. Binigla si Duterte. Ayun. Hindi nakapaghanda si Duterte kasi nabigla na siya. Dito naman kay Bato. Uubra pa kaya kay Bato na bibiglain mo lang siya? Hindi na kasi nakahanda na si Bato. Pero kung totoo naman na kung ngayon ay lagi mong sasabihin kay Bato, aarestuhin na si Bato, tapos hindi naman totoo. Sa susunod na naman sasabihin mo, aarestuhin na si Bato, pero hindi naman totoo. Sa susunod, totoo nang aarestuhin, pero pag sinabi mong aarestuhin si Bato, na ngayon? Magkakampante na si Bato. Kasi iisipin ni Bato, wala naman yan. Tulad rin yan ng mga dati. Yung pala totoo na. Di mas mabibigla si Bato. Pwede, Pwedeng ganon. Pwedeng ganon. Ibig sabihin, style ito ni Tulfo, ni Muntulfo. Siguro, kinukontak ito. Sige nga, ilabas mo, Mon. Sabihin mo, arestuhin si Bato. Di hindi totoo. Sa susunod na naman, ganyan na naman ang balita. Aarestuhin si Bato, pero hindi na naman totoo. Sa susunod, sasabihin mo ngayon, aarestuhin si Bato. Yun totoo na. Pero si Bato, magkakampante na. Kasi sinasabihin niya, wala na naman yan, tulad na naman yan nung dati. Ganun ba? Baka ganun nga ang gamit nitong mga nito ni Bato, ni Muntulfo. Anyway, mga kabunyog, hindi ko gawa-gawa ito Inuulit ko, hindi ako nang dito. Sinasabi ko lang, post yan ni Muntulfo at balita na yan sa si Attorney Jess Falses nga. Nag-ano na yan sabi niya, yan yung post ni Muntulfo. Aarestuhin na si Senator Bato de la Rosa ng pulisya ngayong araw.
Tukoy na ng mga autoridad kung saang lungga siya nagtatago. May warrant galing sa ICC ang pinangahawakan ng mga autoridad. Hindi luma yan. December 20, 2025. So ngayon yan. Oh. Kaya lang, sa tingin ko nga ganun, baka ganun, parang pinapapasok si Bato, pero sa susunod, pag lumabas yung balitang aarestuhin na siya, magkakampante na siya. Oh. Ayan yun. Pwede. Pwede. Anyway, mga kabunyog, mukhang hindi naman totoo tong ano na to ni Muntulpo. Huwag na nating masyadong pag-usap. Ha? Ha? Mukhang ano naman to. Kaya lang naano ako, kasi kahit si Atty. Jess Falses, sabi niya, ayan, aarestuhin na si Bato. Sabi ko, parang wala namang kabali-balita. Ang tindi niyan. Mga kababayan, welcome po sa isang namang episode ng ating gabi-gabing talakayan. Ayan, mga kabunyog, ito. Pag-usapan natin itong sinabi ni Harry Roque, mga kabunyog. Sabi ni Harry Roque, bilang na ang araw ng ICC, hindi na yan pwedeng magpatuloy. At ito daw nangyayari ngayon sa ICC, ito raw ang posibleng maging dahilan para makalaya na si Duterte. Matindi. Grabe ang nag-hallucinate na yata itong si Roque. Ang basihan ni Roque at ng mga DDS, yan yung kanilang sinasabi ngayon yan yung narrative nila ngayon. Ang sinasabi kasi nila, grabe na ang problema ng ICC ngayon dahil sa sanctions ng US. At dahil daw sa sanctions na ito ng US, posible na ang ICC ay mawasak na, mabuwag na daw ito. At dahil mabubuwag na ang ICC, wala na ito, maano na. Hindi na ito makakapagpatuloy at makakalaya na si Duterte. Mga kabunyog, mga kabayan. Unang-una, totoo naman, hindi naman kinakaila, tinatanggap naman ng mga judges, prosecutors at mga staff ng ICC na may epekto nga sa operations ng ICC ang sanctions ng US. Yung kumakalat na video ni Judge Carranza, Luz Carranza, actually yan yung presiding judge na nagdesisyon. Yan yung presiding judge ng appeals chamber na nagdesisyon doon sa interim release ni Duterte. Ngayon, sabi ni Judge Carranza, talagang apektado sila, pati nga pamilya niya daw, pati yung mga anak niya. Apektado rin dahil dito sa sanctions ng US. So, honest lang naman ang mga judges ng ICC at prosecutors ng ICC na sabihin, affected sila. Walang doon. Talagang, syempre US yan. Syempre US yan. Superpower yan. At talagang itong sanctions naman talaga ng US may epekto sa kanila. Kaya lang, ang sabi naman ng ICC, itong mga judges, itong mga prosecutors, at itong mga staff ng ICC, kahit pa ganun daw ang nangyayari sa kanila, hindi sila susuko, hindi sila bibigay. Nakakalungkot, sabi nila, na nangyayari ito, kaya humihingi nga sila ng tulong sa iba pang mga bansa sa mundo na i-pressure ang US na itigil nito ang sanctions. Kasi ginagawa lang naman nila ang trabaho nila. Actually, ito pa nga ay patunay na talagang ang ICC walang pinapanigan. Yan naman talaga ang dapat sa International Criminal Court. Kahit pa makapangyarihang bansa yan, US pa yan, China pa yan, Russia pa yan, hindi mo dapat talaga yan, hindi ka dapat dyan, kumbaga, hindi ka dapat dyan magpapatinag. Kahit pa yan si Putin pa yan, kahit pa si Netanyahu yan, kahit commander yan ng militanting Hamas,
Lahat yan dapat saklaw ng jurisdiction ng kapangyarihan ng ICC. Kasi kapag ang ICC ay magiging bias na, halimbawa, kung ang lilitisin lang ng ICC, iimbestigahan lang, ay yung mga pang-aabuso ng Hamas, magiging siyang bias. Kung ang pananagutin niya rin lang naman ay si Netanyahu ng Israel, hindi niya naman papanagutin yung mga pang-aabuso ng Hamas, magiging bias din siya. Kung mga maliliit lang na bansa ang kanyang kayang litisin, kayang imbestigahan, magiging inutil ang ICC. Yun na nga ang issue ni Duterte, di ba? Ang sabi ni Duterte, ang ICC wala yan. Ang kaya lang naman yan, ang kaya lang ma-aresto ng ICC. Ang kaya lang naman ng ICC na isyuhan ng arrest warrant, mga itim, yung mga Aprikano daw na leader, saka mga Asyano. Ano ngayon ang pinakita ng ICC? Hindi totoo yung sinabi na yan ni Duterte. Si Putin na puti, makapangyarihan, ay inisyuhan ng arrest warrant. Si Netanyahu ay inisyuhan ng arrest warrant. Kahit yung mga commander ng Hamas, syempre delikado rin ang buhay ng mga ICC judges at prosecutors. Kasi isinama mo sa inisyuhan ng arrest warrant ang mga commander ng Hamas. So walang pinipili ang ICC. Kahit pa maliit na bansa yan na tulad ng Pilipinas o tulad ng Afrika. Nung isang linggo nga, nasintensyahan yung militia leader ng Sudan. Di ba? Napanood natin yun. Nasintensyahan yun. So, ibig sabihin, ito talagang ICC, grabe ang trabaho nito. Kasi ang nililitis mo ay hindi naman mga ordinaryong tao. Mga dating leader ng mga bansa, mayroon pa nga mga incumbent na leaders tulad ni Putin, si Netanyahu. Mayroong mga leader ng mga Muslim extremists, katulad ng mga commander ng Hamas na inisyuhan ng arrest warrant. Mayroon ding mga leader ng mga milisya, tulad ng sinintensyahan na leader ng milisya ng Sudan noong nakaraang linggo. Kaya, kumbaga, talaga naman ang ICC, pinapakita nito na wala itong bias, wala itong tinatangi. Makapangyarihang bansa, maliit na bansa, ano pa man ang kulay, brown, puti, itim, lahat kasaklawin ng ICC. At yan naman talaga ang kailangan. Kasi ang mundo, ang dami ng kinaharap na mga kaso ng crimes against humanity. Tingnan nyo yung nangyari noong World War II. Yung mga war crimes ng militaristang Hapon. Yung mga genocide ng Nazi Germany. Kahit patapos ang World War II, sige pa rin ang mga I started in 2019 po. 2019. Yes, sir. So hindi mo na-monitor, pinag-usapan natin kanina na 30 years na hindi nagbabayad ang national government sa BOIF. Mr. Chair, Your Honor, sir. We started providing for barangay officials death benefit assistance in 2002 when the GSIS stopped covering the insurance of barangay officials. Since 2002 po, we have the statistics here, the number of barangay officials disaggregated to punong barangay, treasurer, etc. Until to date po, we have covered about 1,692 for the current year death benefits. And 3 years ago, we started to automate our system to improve our turnaround time. So there's no need to send the documents already to central office for processing, but at the municipal level, they will just scan it by our LGOOs, the DILG local government officials, and submit it dun po sa automated system so that we can hasten the provision of the death and burial benefits to our barangay officials. You started doing that only when GSI stopped doing it. 2000, there was an executive order, number 115, Your Honors. That's the basis for the provision of the barangay officials death benefit assistance. We started yes, in time when the GSI stopped
providing this benefit. So kayo nang gumawa. Tama ba 'yun? Yes po, but yes po. We started in 2002. So The program. does that exonerate the GSIS from that responsibility? Kasi mukhang sila yata ay nagbabayad bago kayo, di ba? Yes po, because O nag-usap ba kayo? Paano nangyari? Ba't kami nang nagbabayad ngayon? Kayo, hindi na kayo nagbabayad. the budget coverage for the benefit, Your Honor, is included annually in the General Appropriations Act. And the current amount is 50 million per year to cover for that. Okay. We submit this to the DBM, Your Honor, so that they can release the funding. Thank you very much, sir. Malinaw dito sa ating hearing na lahat yung mga, almost all, mga barangay officials natin are underpaid and overworked. Will you agree, Madam Jessica? Okay. Maraming benefits na nakasaad sa kasalukuyan natin mga batas ay hindi na ibibigay at hindi napapakinabangan ng mga barangay officials katulad ng insurance. Correct? Medyo tulungan niyo naman itong ating committee upang mabigyan natin ng sapat na benepisyo at pagkakilala at bigyan naman natin ng dignidad itong ating mga barangay officials. Dahil ito yung mga nasa front line eh. Alam ko yun, siyempre, si Senator Marcoleta wala kang experience sa local government pero alam niya. Ako pa kaya na may experience. Ang dami mag-experience kasi, Mr. Chair. Alam mo, Mr. Chair, overwork, underpaid. But, alam mo, ano ito parang ano pa ito Kung pag-uusapan kasi natin, sabi nga, 24/7 ang kanilang gawain Pagkatapos, ang sinasahod nila ay kakarampot lang. Paano natin po magiging reasonable? Kasi, Mr. Chair, alam mo naman ito, sa private companies, kapag po kayo ay nakapagtrabaho na ng 6 months, mandatory na po kayong nare-regular na po, di ba? Ang mga barangay officials po, 24/7. Nakatapos na po ng ilang termino. Hindi ko nga malaman, Mr. Chair, kahit nakakarampot ang kanilang sweldo, pinipilit pa nilang, gusto pa nga nila, kung ako lang ang tatanungin nyo, siguro for life na kayo mga kapitan. Kaya lang, ang daming problema, for life din ba yung problema nyo? Bakit po hindi kayo regular samantalang sa private sector, 6 months lang, regularization na po ang kondisyon ng inyong employment? Bakit po yung barangay, 24/7, 3 termino na po siya, bakit hindi siya ma-regular? Kasi kung regular po kayo, kahit na minimum wage lang siguro, ilalaban na natin, Mr. Chair. Kano ba yung average na minimum wage ngayon, Mr. DILG? Dito sa Metro Manila, I think it's around 700 plus, no? Mga 800 plus na yan. So nationwide, Mr. DILG, ano yung average na minimum wage? Kasambahay po, almost the same. Hindi, Your Honor. minimum wage ng mga workers natin. In the private sector. Minimum wage. About 600 per day, Your Honor. 600 per day. Multiply mo sa 30 days. Or 22, sir, excluding yung number of about 13,000 to 14,000. So at least sa 13,000, maligaya lahat ang barangay. Hindi 5,000, hindi 3,000 pesos. Doon natin gustong ilagay sana ang kalagayan ng mga barangay officials natin para maging may konting disente naman ang kanilang pamumuhay. Sir Chair, thank you. Thank you. Yes, Madam Jessica.
Mr. Chair, regarding dun sa tinanong nyo kanina, ano ba yung estado ng mga barangay officials? Actually, parang displaced nga po yung mga barangay officials because they're not regular government employees kasi wala naman po silang salary kasi honorarium ang natatanggap nila and yet they work far more than the regular hours of government employees. Tapos, hindi natin alam kung government employees nga ba sila or volunteer. Kasi parang volunteer Kasi, ang ma'am, kanilang natatanggap. Under your local government code, volunteerism kasi ang inyong pagtatrabaho sa barangay. Kaya kung volunteer kayo, hindi sweldo, honorarium nga eh. Yes. Ito yung dilema. Pero ayusin na po natin yung dilema. Pare-pareho lang po tayong kumakain kasi may pamilya tayo. Kaya ilagay natin sa tama na. May pagka-voluntaryo pero hindi ibig sabihin ay kinakailangang maging malayo naman ang tinatanggap sa karaniwang manggagawa. Yun lang po ang principle behind that. Thank you, Mr. Chair. Thank you, Senator Marcoleta. Considering the intricacies of these measures and the number of issues raised during the deliberation, the committee secretary is hereby instructed to organize and convene a TWG, a technical working group, to further discuss the bills in detail. And the committee secretariat will coordinate with your respective offices and technical staff as to the schedule of the TWG meetings. Okay, lahat ng mga bills na diniscuss natin ngayon ay Magna Carta for Barangays, sponsored by Senators Zubiri, Go, Ejercito, Rafi Tulfo, and this representation. Yung Senate Bill number 151, sponsored by Senator Erwin Tulfo, yung punong barangay will be at salary grade 10. Senate Bill number 1115, sponsored by Senator Gatchalian, authored by Senator Gatchalian, Magna Carta for Barangay Official. In Senate Bill number 272, authored by Senator Aquino, Barangay Workers Act. Senate Bill number 275, authored by Senator Chis Codero, the amendment of the Local Government Code. And Senate Bill number 100, authored by Senator Mark Villar, tungkol sa punong barangay will receive no less than 3,000 pesos. And Senator Marcoleta's bill, Senate Bill number 65. Lahat ito ay bigyan nyo kaagad ng inyong position paper. Kasi I plan to, kung ako pa rin ang magiging chair ng Committee on Local Government by next year, gusto ko na ipasa yung Magna Carta for barangay officials para mabigyan naman natin ng konting dignidad yung ating mga barangay officials. Alright? Meron pa ba ibang question? Yes. Sir, yung mga barangay po na high income, nagtanong-tanong din po kami, kahit sila po mga high income na barangays, hindi rin po sila nakakatanggap ng benefits even if they are able. So I was asking them why this is so. It has been customary from time immemorial na ganun na. I think it would be very useful if DBM would also set specific guidelines as to this kasi DBM was able to set ceiling for the salary, SG 14 para sa kapitan, SG 11 for the kagawats. But they were not able to state really the guidelines if pwede ba yung category. So if the-tier po natin yan, ang mga barangays na nasa 50 million and above, nasa mga, I think, 0.5% yata, no? 0.5%. But 5 million below, nasa 72%. So, ibig sabihin, at least meron pong nabawasan sa problema po natin na hindi natin kailangan lahat ng 42,011 ay tutulungan kasi there are some barangays that are able. So, if DBM can set clear guidelines na pwede nang mag-charge sa barangay funds for the benefits of the barangay officials and workers, then that would be very, very useful. Because even in the barangays, the rich barangays in Quezon City, when I asked them, yung mga kapitan, kahit sila, wala pong SSS, PhilHealth, Pag-ibig. Yeah. So, yun ang The po. representative ng DBM, can you take notice of what Madam Jessica earlier mentioned? Yes, Mr. Chair, I think we are drafting po guidelines for barangays. Hindi ko lang po pwedeng may disclose at the moment since na-finalize pa po siya. So, we will coordinate po with Ms. Jessica po. Thank you, Madam. Madam Jessica,
kasi meron mga barangays dito, lalo na sa Manila, sa City of Manila, na yung mga ibang barangay doon, dalawa lang kalsada. Are you aware of it? And we have, I think Manila has around 900, 800, no, 900, 996, 896. Di ba 900 yun? Ha? 900 plus yun nung panahon ng tatay ko. Alam ko, 900 plus. Officially. 897 Okay, po. 897. Yun ba nakakatanggap ng ano? Magkano yung kanilang ano? Honorarium? May barangay, may Ano average income nila? Doon sa, $1 million to PA. you know, alam